Mapagpalang umaga po sa gabing ito. Palakpakan muna po natin ang Panginoon. Salamat pong muli sa pagbabahagi ko sapagkat matagal-tagal na rin po akong hindi nakapag-share. Na-miss niyo po ba ako? Hindi po, yung totoo po. Masama po magsinungaling. Hi, Tita Promise. Alam niyo po, gusto ko lang pong pasalamatan ng Panginoon sapagkat sinabi ko nga po kay kapatid na Ana na gusto kong mag-share. Kasi po may pinagdaanan po ako bilang isang hinirang. Subalit nalagpasan ko po yun. Nung isang araw po kasi, matagal-tagal na rin po, habang namimili po ako sa bahay pare, nadapa po ako. Yung pong pagkadapa ko, iba po iba po yung bagsak ko. 2 kamay po niya, nakadipa po ako. Hindi ko po alam bakit Basta po na nangyari na lang po. Pagkatapos po ng gawain, nagdiretso po ako ng pamilihan kasi po, nagtitinda po kasi ko sa amin. Pagkatapos po nun, nung pagdapa akong ganon, kasama ko po yung hipag kong si Jazz, pero hindi po niya ako nakita kasi meron po siyang tinitingnan paninda. Kaya hindi po niya ako nakita at hindi po niya ako naitayo. Sarili ko po yung tinayo ko. Kasi po galing nga po ako dito noon, nakapaglingkod po ako. Kaya sa patnubay po ng Ama, ginabayan po niya ako noon. Ang sabi po sa akin ni Berhel, sa totoo lang po bilang pagkatao, masakit po talaga para pong kumikirot pagkagabi, hindi ko po talaga siya maihiga nung nakataas. Kailangan laging nakaganon. Minsan po, nag-usap po kami ni pamangkin ko si Among Berhel. Ang sabi po niya, Tita Marisa, bakit hindi ka dumulog sa mahal na apo? Paano pa kung nagkaroon, paano pa sa sarili natin kaya nga tayo nagkaroon ng mahal na apo para tayong mga alagad na sanga niya ay i-share natin kung ano ang nararamdaman natin. Kasi nahihiya po ako, inisip ko po, simpleng bagay lang naman. Sa dami ng dinudulog ng mahal na apo at maraming humihingi ng tulong sa may karamdaman po dito, parang ayoko na po kasing makiano pa. Kaya inisip ko po, dumulog na lang po ako sarili ko sa Panginoon. Pero hindi pa rin po parang inaano ng Panginoon sa akin, anak, di bangat sanga lang kita. Pero ang pinagmulan nyo, ang binigay ko sa inyo, ang tunay nyo susundan, ang kinalugdan ko, ang mahal na apo kunsing nyo. Kaya ipakita mo sa kanya yan, ipahawak mo. Pagka sa isang hawak lang niya, binibigyan ko sa iyo ng 100% mawawala yan. Isang araw po, pumunta po ako, first time ko po yun. Magdadalawang taon na po ang alagad. Nung ko lang po talaga ginawa yun, dumulog po ako, pumunta po ako inintay ko po yung mahal na apo. Pagkatapos po, ang sabi po ng mahal na apo, inintay ko po, kumusta anak? Wala po akong sinasabi pa. Tapos bigla po niyang tinaas yung kamay ko. Ang sabi po niya, wala kang pilay. Sapagkat bugbog lang kasi mataba ka. Ang sabi po ng mahal na apo, di po ba totoo mataba po ako, no? Sige po, tingnan niyo ako. Di po ba? Wag lang po sa mukha, no? Kaya, eto na po, okay na po, Salamat po, sabi ko, Ama, kasi kala ko po may pilay ako. Kasi sabi po ni Among Berhel, sabi po ni kapatid na Berhel, na para pong inisip niya na, sige Tita Marisa, sabi niya gano'n, basta lahat ng nararamdaman mo, kay apo mo idudulog. Huwag sa sarili mo, kasi sanga lang tayo ng hinirang. Tayong mga sanga, hindi natin pwedeng lagpasan kung sino yung taong kinalugdan. Sapagkat siya ang kataas-taasan. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu. Kaya po nagpapasalamat po ako sa Ama sapagkat binigyan niya ako ng pandama. Dahil yun po ang ginawa ko, sinunod ko po ang aking sarili na dumulog sa apo. Binigyan nga po ako ng lakas. Purihin po natin ang Panginoon sapagkat ngayon okay na po ang aking kamay. Ito na, wag po kayong mag-alala, hindi ko na po tatapusin to ng isang oras. Meron lang po akong kukwento sa inyo. Kasi po bago po ako noon mapunta dito, nagtatrabaho po ako sa Maynila. Isang talent manager po ako. Opo, hindi lang po 100 tao ang hinawakan ko. Marami po yun. May Middle East po, meron sa Japan, patungo sa Japan. Ngayon po, nung pong nasa sa akin po sarili kung yayaman ako. Siyempre, pangarap ko po talaga yumaman ako. Pero sa magandang paraan po.
dahil may takot po tayo sa Panginoon, hindi ko po ginamit yun sapagkat alam ko, naniniwala ako, ang yumayaman kailangan dumaan ka sa paghihirap. Kumbaga sa para kang umuusad. Kailangan yun ang makamit mo sa Panginoon, hindi yung biglang pagyaman lang. Nung nagtatrabaho noon dyan lang po sa Pedro Hill, kinuha po ako ng pinsan ko para magbantay sa mga tauhan. Marami po yun, sari-saring tao. Meron pong tiga Jensan, iba pong lugar, Zamboanga. Pero mababait po sila, halos sisanla nila yung mga bukid nila, yung bahay nila, makaalis lang po sila. Hindi po ba ganun ang karamihan na nag-a-abroad? Amen po ba? Halos itulungan nila yung pamilya nila para lang sila makapag-abroad. Ito po hindi isang kwento, no? May aral po ito. Pakinggan nyo lang po ako. Tapos po, nung pong nasa dulo na ng lahat po nakausap ko kung ano yung mga problema nila, bakit gusto nilang mag-abroad. Kasi po hindi po biro ang pupuntahan nila sa abroad. DH po yun. Di po ba ang mahirap ang trabaho ng DH? Hindi naman po sila opisina para kumita ng pera. Kumbaga sa talaga po yun ang marangal na trabaho sa ibang bansa sa ating mga Pilipino. Amen po ba? Kaya po talagang dugo at pawis kung pagkikitaan nila yung pera. Tinanong ko po bawat isa, naawa po ako bilang tao talaga. Sabi ko, bakit gusto mong mag-abroad? Sabi po niya, kasi gusto kong tumulong sa aking magulang dahil wala kaming bahay. Ang bahay lang namin ay kubo. Nabubuhay kami sa bukid, nagtatanim po kami ng mga kamote. Yun lang po daw ang kinakain nila. Sabi ko, ganun ba? Tapos po yung isa po, ganun din po yung buhay nila. Sabi ko, sige, manalig lang kayo sa Panginoon, makakaalis kayo. Alam niyo po, mababait po sila kahit iba-iba silang lahi. Huwag po natin sasabihin sa sarili natin tayo hindi tayo magkakaano. Pero pag po nagabayan niyo siya, halimbawa po, siya po, yun po yung hinawakan kong tao, kinausap ko po siya, binigay niya po sa akin yung personal niyang, kung ano po ang pagtungo niya sa ibang bansa, sinabi po niya sa akin. Siyempre po, papanalangin natin sa Panginoon para siya matuloy at magtagumpay. Alam niyo po, sa purihin ng Panginoon, lahat po na yun nasa abroad. Natuloy po sila. Pero isa lang po yung hindi nagtagumpay. Bakit po? Kasi umuwi po siya buntis. Na yun po kaawa ko. Sabi po ng pinsan ko, sige Ate Marisa Eka alagaan mo. Sabi niya gano'n, wag mo natin pauwiin sa kanila kasi malayo po yung lugar, Zamboanga. Kasi hindi po alam nung nanay na gano'n ang kalagayan. Mas maganda ka ako, magtapat ka sa iyong magulang kasi maganda yung kayo ang pamilya ang nagkakaugnayan. Huwag sa ibang tao, pamalalaman ng nanay mo. Sinunod po ako. Yung po pala, kabuhanan na, nakauwi po siya, buti po, purihin ng ama, nakauwi po siya dito ng ganon. Pinasakay pa po siya ng eroplano. Di ngayon po hindi ko po alam kung ano yung gagawin ko, kung tutulungan ko po ba. Kasi wala naman po akong kamalayan sa nagbubuntis kasi hindi ko po nadanasan magbuntis Kaya po, sa totoo lang, hindi ko po alam kung paano gagawin ko. Sabi ko, paano ba gagawin ko sa'yo? Ate Marisa Eka, kabuhanan ko na Para ekang may lumalabas na sa akin. Ano ka ako lumalabas? Yung dugo daw po. Naku, Diyos ko, paano ba to? Sabi po nung pinsan kong pinaka-boss namin, ikaw na bahala dyan, aalis kami, punta kami ng Tagaytay, iwanan ka namin. Napakadami po noon, pinakakain ko. Kulang pong 100 yung binabantayan kong tao na yon. Kasi ako nga po kinuha niyang katiwala para po magbantay doon. Isa po, paano ko po gagawin ko sa isang manganganak na? Wala naman po talaga, tsaka hindi ko po hilig pumunta ng ospital, takot po ako. Noon po yun hindi pa po ako alagad. Kaya inuulit ko po noon po yun, hindi pa po ako alagad noon. Ngayon po, nga po nung sumasakit na po nung gabi yung tiyan, sabi po niya, tulungan mo ako Ate Marisa, hindi ko kaya. Sabi ko, saan ba ako magtatanong para humingi na, wala naman po akong kakilala. Kasi po, Maynila po yun, malayo po sa kamag-anak namin. Sabi ko po sa Panginoon, Ama, tulungan niyo po siya sapagkat kailangan niyang mailuwalang bata na walang problema. May pera ka ba? Sabi ko po sa kanya. Wala Naku, wala. Sabi ko, wala naman akong pera kasi hindi po nag-iwan yung pinsang ko ng pera para po sa paanak niya. Sabi ko, saan kita hospital dadalhin?
Ang sabi po niya, alam ko merong hospital dyan sa Maynila, hospital ng Maynila, mura. O sige ka ako, pag talagang humilab na yung tiyan mo, doon kita tatakbo, itataksi na lang kita. Ngayon po, sabi po niya, sige Eka, Ate Marisa, parang hindi ko na kaya ng gabi, mag-iintay, dalhin mo na kaya ako. Pero inabot ko pa po siya ng madaling araw kasi hindi pa naman po masyado daw mahilab. Di ngayon po, inano ko po siya, no? Tinulungan ko po talaga kasi kahit sa sarili ko, nagreklamo po talaga ako. Kasi wala naman po talaga akong kaalaman doon. Tsaka hindi ko po alam kung ano gagawin ko. Hindi ko naman po siya kaano-ano. Sa totoo lang, hindi ko naman po siya talaga ngayon ko lang po siya nakita. Pero napakaano po ng puso ko sa kanya sapagkat inaalala ko yung bata para mailigtas. Pagkatapos po noon, humilab na nga po, dinala ko na nga po sa Maynila. Tumawag po tinawagan ko po yung pinsang ko. Ang sabi ko, nanganganak na yung talent mo, yung tauhan mo, paano ba gagawin ko? Ikaw na bahala dyan. Kasi 1 linggo pa kami dito. Ano ka ako yung pantutubos ko sa ospital? Sabi po niya, saan ako mangungutang dito? Wala naman akong kakilala. Sabi ko po. Binigay po niya sa akin yung cellphone ng mga anak. Sanla mo to, Ate Marisa, ito makakatulong sa'yo. Pero may pera po ako, kaya lang hindi sapat siguro po yun. Inano ko na po, mga anak na po, dinala ko na po doon. Hindi ko po alam kung ano yung dadaling ko, wala pa po palang gamit. Kasi hindi naman po niya alam na kabuwanan. Hindi naman po kasi niya siguro alam. Nga po, naghingi po ako ng tulong doon sa kapitbahay, dinala ko na nga po sa ospital ng Maynila. Ngayon po, yung palang mga doon, hindi pala nagpapapasok ng talagang babantayan mo yung mga nagle-labor. Naaawa po ako kasi po, iyak siya ng iyak. First time po kasi unang baby. Sabi ko, ano ba gagawin ko sa'yo? Ate Marisa po siya ng Ate Marisa. Tinataboy naman ako ng nurse. Bawal eka dito, bawal eka dito. Sandali lang po ako, pwede po bang pasukin ko yung pasyente? Yung pong, namin, sinabi ko na po na kamag-anak ko kasi po kawawa naman po Kasi dumudugo na nga po yung niya, wala pong gamit. Dadaling ko lang po ito. Hindi ka pwede, hayaan nyo lang dyan kasi nagle-labor. Ngayon po, kinakawayan po niya ako, diniretso ko rin po yung tulong ko sa kanya. Ano ba ako ang gusto mo sabihin? Tawagan mo yung mga magulang ko, ipaalam mo na nandito ako sa ospital na nanganganak ako. Ngayon po sige, sabi ko, tatawagan ko. Pagkatawag ko po, hindi ko naman po maintindihan ang sinasabi. Hindi naman po English kaya lang hindi ko talaga maintindihan. Para po siyang, iba po yung language, iba po talaga. Iba po sa Tagalog. Oo, mahirap pong unawain. Diyos ko, paano ba ako sasagot dito? Sabi ko pong ganun. Basta sinabi ko, nanganganak po yung anak nyo, puntahan nyo po dito sa hospital ng Maynila. Wala po siyang kasama, kundi ako lang. Marami rin po ako binabantayan ng mga tauhan. Hindi ko po kaya magbantay dito. Umuwi po kayo ako dito, bahala na po kayo kung intindihin nyo ako o hindi. Basta po ito yung sasabihin ko, huwag muna po kayo magsalita kasi hindi ko po kayo maintindihan. Sabi ko sa kanya, sandali, ganun po Ganun po talaga yung salita. Para pong inchik na hindi ko maintindihan. Oo po, ngayon po ngayon po, umuwi na nga po, sabi po nung nanganganak na nga po. Naku, nagkalaglagan po yung mga daladala ko kasi tinataboy po ako nung nurse. Isang kubato dadali na yung mga anak na po. Ate Marisa, tulungan mo ako, naghahalumbitin po siya doon sa may gilid. Wala naman po akong magawa kasi tinataboy nga po ako ng nurse. Ayaw po akong papasukin. Hanggat tumawag na po ako ng tulong doon sa mga tauhan namin, sila po yung pinagbantay ko. Hanggat purihin po ang Ama, sa kadakilaan po niya noon sa pagdulog natin sa ating kapwa, hindi man po natin kaano-ano. Pero po pag dinulog natin sa Ama, hiniling natin na, Ama, panganakin niyo po siya sapagkat wala siyang kamag-anak dito. Hindi po niya alam kung bakit nangyari sa kanya yon, kung bakit siya nabuntis. Hindi ko na po sapagkat chismis po yon. Kayo na po ang bahala sa kanya, inormal niyo po siya, panganakin niyo pong mabuti ang bata. Alam niyo po ba, sobrang dakila ng Panginoon. Sino po ba ako para dinggin ng Panginoon? Sapagkat alam ko naman po na lahat tayo, meron din tayong pagkakamali sa buhay. Kaya wala tayong karapatan, husgahan ng ating kapwa. Kung ano man ang sinapit niya sa mga oras na yon. Ang importante po, nakatulong tayo sa kapwa. Nailigtas po natin ang buhay ng bata. Alam niyo po, natutuwa ako sa nangyari na yun Hindi ko po makakalimutan yon. Kaya binahagi ko po sa inyo. Hindi man po natin kaano-ano ang tao, subalit, kaya po natin siyang tulungan. Sa pamamagitan po, wala man po tayong pera. Kaya nga po ang pagtulong, hindi po hadlang ang pera. Amen po ba?
Di po ba? Totoo po, ano? Di po ba, Nay? Siguradong totoo po kasi nakatawa po kayo sa akin. Ang sabi po kasi ng mga tao, ang mayayaman lang daw ang may karapatan tumulong sa ating mahihirap. Hindi po ba tayo rin, sa physical nating pagkatao, sa ating personal na buhay, pwede rin po tayong tumulong? Amen po ba? Hindi po gagamitin ng pera. Sa salita lang po at sa gawa. At sa pagmamahal natin sa kapwa, napapadama natin na totoong tunay na tayo nagmamahal. Kaya po lagi natin tatandaan itong gawain po na to. Isang napakalaking biyaya po sa atin sapagkat binigay niya sa atin ang sinugo ng Ama, ang taong kinalugdan niya, ang ating mahal na Apo Kunching. Alam niyo po sa aking buhay, sa sarili ko, parang isang pangarap lang po ang nangyari ngayon. Hindi ko po sukat akalaing na ako nandito na po ako ngayon. Sabi ko sa Panginoon, totoo ba? Ako ba to? Iniisip ko po sa sarili ko kasi hindi po ako yun eh. Iniisip po sa sarili ko na nandito na po ba ako? Totoong naglilingkod na ako sa Ama. Kaya pinapupurihan ko rin ang aking mga magulang. Wala man po sila dito. Ang magulang napakahalaga sa isang anak, sa ating pong mga anak. Mahalin natin ang magulang natin sapagkat sila ang binigay ng Panginoon sa atin upang tayo ay gabayan sa mabuting ginagawa natin. Kaya kahit matanda na po ang nanay natin, ibigay natin yung the best natin. Kung ano man ang makaya natin, ipadama natin sa ating magulang. Eto Inda, eto yung para sa'yo. Alam niyo po ba nung naglingkod po ako dito? Unang-una pong paglilingkod ko, pagtapa ko dito, binago na po ng Panginoon ang aking buhay. Bakit po? Kasi nasa ating pong pagtanggap yun eh. Kung hindi ka makatotoo sa Panginoon, marami ka pang babalikatin, marami ka pang gunam-gunam kung ano ba ang dapat natin baguhin. Sa sarili ko nun po, sinuko kong ganap. Sabi ko sa Ama po noon, Ama, ang tanging hinihiling ko lang ang pangarap ko. Makapaglingkod po ako sa inyo ng matiwasay, ng may galak, ng taimtim, ng walang pag-aalinlangan. Subalit ako'y tao nga lang po. Pero kayo pa rin po ang laging maghari sa akin upang hindi po ako madala sa tukso pa. Kaya po, alam niyo po sa ating pong lahat, lalo na po sa mga magulang na nandito, mga anak, sa atin po ang binigay ng Panginoon na libre po ito. Pwede tayong manalangin. Kung mga anak natin na minsan nagkukulang sa ating mga magulang, idulog natin sa mahal na Apo, siya na po ang bahala sa Panginoon. Kung meron man po tayong, minsan natatampo tayo sa ating mga nanay, huwag natin patagalin yon. Minsan 1 oras lang, 2 minuto, okay na po yun, pero madali tayong humingi ng tawad. Wala po tayong mga anak karapatan upang magtampo sa ating magulang. Sa loob ng 9 na buwan, dinadala tayo sa kanilang tiyan. Minahal tayo ng ating magulang upang tayo maisilang sa mundong ito. Sa patnubay ng Ama, ginabayan sila sa pagbubuntis. Subalit minsan kasi ang isang mga anak, minsan ako nadadanasan ko din po yun eh. Nung wala pa po ako dito, hindi pa po ako alagad. Madalas po ako nagtatampo kay Inda kasi nag-aaway po kami lagi sa wedding. Malakas po kasi tumaya ang Inda ko sa wedding eh, binabawalan ko po. Ang buhay ko sa pagtanda ko, sabi po ni Inda, pabayaan nyo na ako, sabi po niyang ganon. Halimbawa, tinanong ng Panginoon ni Inda, ano ba ang gusto mong baguhin sa sarili mo? Ano ba ang natutuwa ka ba? Ano ba ang giginawa sa buhay mo? Yung nakakatulong ka sa kapwa, sabi po ko kay Inda, o yung pagtaya sa wedding. Tutulong ako pero hindi ko aalis ang pagtaya sa wedding. Sabi po ng Inda ko, no? O sige, sabi po niyang ganon. O sige, sabi po namin, bibigay na namin yung gusto nyo bilang sa patanda na po ko si Inda ko. Yun po kasi yung hilig ni Inda. Pero nananaig po rin po sa kanya yung, siyempre yung Panginoon, siya pa rin po yung inuuna ng Inda ko, kaya lang siyempre hindi maalis po talaga yung pagtaya sa wedding, pero wala po yun. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon, dinala po kami lahat pamilya dito. Unang-una po na isang hinirang ako, kaya minimithi ko po talaga na hindi na mawalay. Bilang isang hinirang, hiniling ko sa Panginoon na ang pangarap ko lang po, Ama, mapalapit po ng gusto sa inyo. Hindi man po ako mayaman, makatulong ako sa kapwa ko. Bilang isang pag-akay. Pero yung pag-akay ko po, kailangan ko munang linisin ang aking sarili upang makatulong ako sa pag-akay sa aking kapwa.
Kailangan po natin yun, unahin natin ang sarili nating linisin. Yung dumi sa ating muka. Lagi natin tatandaan, kailangan muna tayong maghugas ng kasalanan para tayo'y makapag-akay. Upang maniwala sa atin ang ating aakayin. Kasi makikita po sa ating katauhan kung ano na ba ang nabago sa atin. Kung ano na ba ang nabago sa atin sa pagpunta dito sa dakong ito. Sa taong kinilugdan niya na araw-araw tayo nakakapakinig ng mabuting mensahe. Ano na ba ang nabago sa ating lahat? Napakasarap po, di po ba? Lahat po tayo, napakaligaya natin. Nagkaroon tayo ng mahal na Apo Kunching. Unang-una na po ako, isang mapalad. Sa bawat hinirang, lahat po kaming mga alagad. Wala man po kaming pera, pero nandito po kami. Sa totoo lang, minsan nga po, lahat kami, nagkakausap po kami. Minsan magkano ang pera mo? 20 pesos. Pero lahat po kami nakangiti. Noon nga po, nakalimutan ko magdala ng pera. Pag naplat ako, wala po ako, maglalakad po ako eh. Wala po ako kahit piso noon. Ang akin lang po yung gusalina. Sabi ko nga po, wala po ako kadala-dalang pera noon. Pero hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Lahat po kaming mga alagad. Lahat po tayo, pati kayo rin po, mga pasyente, mga tagasunod. Minsan po, di ba, pinuproblema natin. Pupunta ako kay Apo bukas, magtitira ako ng pamasahe. Eto, pambili kong ulam. Eto, bukas pamasahe ko papuntang Dambana. Hindi po ba yun lang ang minimithi natin? Yung pong pamasahe natin na tinitira na yon, dinadagdag ng Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Kaya po magbithi po tayo lagi dito, mga kapatid, mga magulang. Salamat po sa gabing ito na pinagkaloob sa akin ng amang oras. Marami po salamat. Patuloy ko pong pinapupurihan ng Panginoon upang ako ay patuloy niyang gabayan niya, makapagtibay sa patnubay ng Ama sa taong kinilugdan niya. Patuloy po kaming ginagawa ng bendisyon upang mabago po kaming ganap ng mga hinirang. Marami po salamat sa Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa gabing ito. Salamat. Maraming salamat kapatid. Tunay nga na mahiwaga ang pagkilos ng Panginoon sa ating mga buhay. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagbahagi. Inaanyayahan ko po kayo